Breaking news po mga kababayan, Senador Marcoleta, may pasabog na ikagugulat ng mga bendalo. Tito Soto, sinupalpal. Erwin Tuplok, binasag dito mga kababayan. Pakinggan po natin paano lekturan at talagang sipain ang mga bendalo dito. Panoorin po natin mga kababayan. Ang katwiran at katotohanan ay maririnig natin dito sa Net25. Ito na po, mga tangalista, bobolista, makinig kayo. Huwag kayong paepal dito. Magdidesisyon ka ba ng ganun? Sa sitwasyong ano, makawaw nga, no? So, mas mabuti. Sabi siguro ni Nelson, diyan, magdesisyon tayo ng ganun. Para, sige, tapos si Nelson, hindi, ikaw ngayon. So, magiging ponensya, no? Halimbawa, Sa mga katwid, tingnan mo, pati yung petisyon ni Senator Bato, hindi pa rin. Oo nga, no? Balikan mo yung pagdidesisyon sa, nagkaroon din ng petisyon tungkol sa budget ng 2025. Ayun nga. Ayun, isa pa yun, oo. Ano? Hanggang ngayon, may oral argument pa ata hanggang ngayon. Di ba? Nandiyan pa rin. Oo. Kasi, meron naman silang katwiran dyan sabi niya. Kasi, ang nakalagay naman sa saligang batas, ang Korte Suprema, lahat ng kaso na tinanggap, meron silang 24 months to decide. 2 taon pala yan bago desisyonan. Hindi lang yan, ganito yun 24 months. 24 months to decide from the point where the court already submitted it to for decision. Ibig sabihin, from the point where the court said that it is now submitted for decision, bibilang ka ng 24 months. Hindi pa naman submitted for decision. Oo nga, oral arguments pa lang ngayon. Hindi ngayon lalakad yung 24 metro months. ng taxi. Ayun, ganyan pala, no? Yung 24 months, mag-uumpisa after the case was submitted for decision. Sila lang naman nakakaalam kung kailan nila isasubmit for decision. For decision yun. Oo nga naman. Yan ang sinasabi natin. Ayun. Pero, kagaya ng sinasabi ko sa'yo, itong power struggle sa Senado, hindi makakabuti sa ating mamamayan Napatagalin ng patagalin. kung ito'y magtatagal. Yes, tama Ang kayo. arbiter lamang talaga rito ay Korte Suprema. Ayun. Ngayon, halimbawa na nag-file si SP Alan, Yan. nagpetisyon. Ang petisyon niya ay para sa watain yung 12 na nagkaroon ng power grab, humingi ng TRO, na huwag silang Huwag silang umakto. Huwag silang umakto Ayan, sa kanilang posturing na sila na ngayon ang parang SP President. Nandito pa naman ako, sabi niya. Na parang kayo po yung sinusunod ngayon, samantalang ang pinangyarihan po ng inyong ginawa ay illegal dahil 12 lang kayo. Ayun. Yun ang pinaka-gist ng petition. At kung halimbawa na naisin pa namin na mag-TRO kayo para pigilin muna sila ngayon. Ayun. Status quo halimbawa. So himungi kami ng status quo ante. Para sa gano'n, ang kilalanin habang dinidesisyonan SP ay si Alan. SP Alan. Yeah. Para sa gano'n, umusad Yes. yung normal na pamamalakad ng Senado. Opo. Paano kung sabihin niya hindi siya magkamukha nang nangyari, hindi sila nag-issue ng TRO? Opo. Pagkatapos, pagkukomentan yung kabila, babalik ako sa tanong nyo, kailan magdidesisyon? Ayun nga. Oo nga, no? Kasi June pa lang June. November pa. June, July, August, September, October, November, almost 6 months na lang. November, pwede nga naman kasi kung magre-retiro si Chief Justice Gismundo. Bakit hindi natin subukan para makakatiyak tayo? Sen, baka naman. Hindi na, yun, maring yun ang gawin. Maring yun ang gawin. Kasi nga, hindi natin malaman kung paano uusad Meron pang nakaamba na impeachment. Ayan, isa pa po yan. proceedings. By June 18 yata, pre-trial conference na raw. At saka nakapile din yung petition, Sen, hindi di ba? natin maintindihan kung gaano ang epekto ng power struggle na to. Dahil, miski sa impeachment, Nelson, sinasabi dyan, the Senate President
Self-preside. self-preside. Yes. Ayan, Binago nila Sa Sen, mga eh. sa mga ibang kaso ng impeachment na hindi involved ang presidente. Ang presidente. Opo. Kasi pag ang subject ng impeachment ang presidente ang magpe-preside, Chief Justice. Chief Justice. Oho. O sa ibang kaso kanya, the Senate Senate President President. will preside. Yes. So kung mo ito'y Vice President, Senate President dapat. Senate President. Aha. O yung Senate President sa amin ay si Alan Cayetano. Oo nga. Pinalitan siya, naggawa ng, hindi naman nag-elect ng Senate President sila eh. Ang Hindi. in-elect nila, Pro tempore. President pro tempore. Acting. Ginawang Pagkatapos, nung siya'y mahirang na Senate President pro tempore, may nag-motion na siya yung acting president. Sino magpipresent sa kanila ngayon? Si Alan Cayetano o si Sherwin Gatchalian? Oho. Ito yung problema natin ngayon na kailangan talaga ay mamagitan talaga ang Korte Suprema Ayun. sa lalong madaling panahon. Oho. Oo nga, no? Sabi ni Ping Lacson, mga kababayan, sila daw talagang totoo. Itong Quorum 12 daw, ganun din ang sabi ni Tito Soto. Sabi ni Ping Lacson na Bendalo, na Iskul Bukol, Senator Ping Lacson, nakabatay sa lakas ang palakpak na patunay na sila ang tunay na liderato ng Gatchalian Block dahil sobrang lakas ang palakpak ng mga tao noong araw ng kalayaan. Dahil dito, mga kababayan, napakaraming napakamot ng ulo. Lacson, mga hiyawa na natanggap ni Gatchalian sa Independence Day, patunay kung sino ang lehitimong Senate President. Ang galing ni Bendalo na tuplok. Naniniwala si Senador Ping Lacson na ang malakas sa palakpakan at hiyawan ay para kay Sherwin Gatchalian sa Independence Day ceremony ay nagpapakita ng pagtanggap ng publiko sa kanya bilang Senate President. Ang galing! Naks naman. Kumusta ang flood control? Naks naman. Naniniwala? Ayan o. Matatanda ang tinawag ni Pangulong Bongbong Marcos si Gatchalian na Senate President sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan noong Hunyo 12, kahapon to, mga kababayan ko. The cheering and applause this morning simply symbolize public acceptance and approval versus public disapproval and disgust, ani Lacson. The cheering, iginiit din niya na hindi lamang ang Pangulo kundi maging ang malalaking institusyon ang kumikilala kay Gatchalian bilang pinuno ng Senado. Wow, galing! Bendalo! Ang galing talaga. Ganyan po nila buduli ng taong bayan, mga kababayan. Binabastos nila ang saligang batas. Kaya pala nakabatay sa lakas ng palakpak ang pagkakaupo ng mga Bendalo, itong Gatchalian Block at itong si Erwin Tuplok. Feel na feel ang pagiging BRC pero walang utak, mga kababayan ko. Kaya basag sila kay Marcoleta. Ito ang katotohanan. Tsaka meron pang nabalitaan Sen na binabago yung rules na hindi dapat como Senate President ay siya magpe-preside. Tama ba yung ginawa nila na pagbabago? Mukhang mali nga dapat yun, Hindi, Sen. bakit mali? Kasi ang nakalagay doon sa rules, di ba dapat the Senate President ang patay yung presiding officer? Hindi, okay na yun, na-discuss na natin. Opo. Binago nila, sabi niya. Oo. Oo. Tama ba yun? Kung sino daw ang ilalagay Hindi nga, ang sinabi ngayon, kaya nga, binago nila na Senate President or, sabi niya gano'n, the President pro tempore, para lang bigyan ng daan. Okay. So, nung baguhin nila yung impeachment rules, Yes. ano masasabi ninyo? Tama o hindi? My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start my brain dump. Ayan ang sinasabi natin, mga kababayan. Talagang pipilitin po nila na baluktutin ang batas. Gaya nga sabi ni Tito Soto, itong pagbasura dito sa 12 na quorum ng senador, hindi na daw kailangan na iakyat sa Korte Suprema.
Dahil siya daw talaga ang tama dito, mga kababayan ko. Talagang bulok ang utak ng tumanda na lang ito sa serbisyo pero wala namang naitulong kundi pasakot or pasakit sa bayang Pilipinas. Ako po. Parang, ako sa tingin ko, parang mali yun. O bakit nga? Kailangan ma-discuss natin. Bakit mali? Ba't nila biglang babaguhin siya kung meron na nakalatag na rules ng, di ba? Oo nga, pero kailangan maintindihan ng maipakita natin sa taong bayan, sa abot ng kanilang pangunawa, bakit mali? Bakit nga Doon ba? lang sa ginawa nilang pag-amyenda ng Bakit nga ba? impeachment rules. Bakit nga ba, Sen? Hindi namin alam eh. Kasi nung baguhin nila, sila bilang, palagay mo na lang valid yung ginawa nila, no? Opo. At palagay mo 13 sila, hindi 12. Okay. Kasi ang problema, hindi nga, 12-12, ang opo. pinagmumulan nyo kasi, hindi nga valid kasi 12 lang sila. Okay. Kahit ipalagay mong 13, Halimbawa, hindi rin valid. bakit po? O, yun ang sagutin mo ngayon. Oho. Ipalagay mo na merong quorum. Nasa kanila na. Ano? Hindi rin valid yung ginawa nila. Bakit? Bakit? Jen. Bakit ka? Di, ako nakikita ka lang. Yung bigla. Bibigyan kita ng hopya na nandito. Sa ganito. Nakikita ko nga lang po dahilan doon. Bakit bigla nilang babaguhin nyo? Samantalang gawa na yung di ba yung rules ninyo on Hindi impeachment. pwede naman baguhin yun. Ang tinatanong ganun ko sa ba? inyo, kaya lang yung sinasabi na mali kasi nga 12 sila. Obvious naman yun eh. Illegal So ngayon- yun dahil 12 lang sila. So ngayon, ipalagay na natin. nating, sige, wag lang 13, 15 sila halimbawa para wala na. Majority na. Majority May na talaga sila. bakit mali? Baka binabangga nito ang saligang batas, Sen. Di ba? Meron bang nakalagay sa konstitusyon? Hindi yun ang binangga. Kasi, ano po ang dahilan ba talaga? Di halimbawa may quorum. Opo. Nasa kanila na nakapanig lahat. Opo. Sila talaga. Binago nila yung impeachment rules Opo. Okay. ng Senado as a legislative body. Ang magbabago nun, yung impeachment court, Oo nga. Dapat nag-convene muna. nag-convene muna sana kami bilang impeachment court. At saka namin ngayon babaguhin. Ayun. Kasi umaakto naman kayo ngayon. Hindi pa naman... Wala pa yun. Ang impeachment court dapat ang magbago ng kanyang sariling tuntunin. Hindi yung legislative, hindi yung Senate as a legislative body. Bagamat nakapanumpa na kayo noong nakaraan. Ano, ha? Oo. Ayan, Nakapanumpa na. Meron ng impeachment court. Yes po, Hindi oo. sana nagtawag sila ng impeachment court. Na may babaguhin pa lang pag nagtawag sila ng impeachment court, 12 rin sila. Aha. May problema din, di Sino ba? ang magpipreside nga Pero pala? ito, dalawang kamalian. Una, 12 lang sila. Pangalawa, hindi naman impeachment court. Yun Ang nagbago. gumawa Ang ng nagamin. pagbabago. Ngayon, napansin na ninyo. Yun nga pala. Ano? Mabigat talaga ang sitwasyon ngayon. Kaya talagang dapat mamagitan ang Kataas-taas ang hukuman. kataas-taasang hukuman. Hindi, ako nga, ang iniudyok nga namin sa halimbawa, itong si Barry Taya, may sabi, wala siyang legal standing. Sabi ko nga, baka pwedeng yung union president ng Senado ang maghain na ng petisyon sa Korte Suprema eh. Sapagkat yun, direktang apektado yun sa Mangyayari nga yun, Jen. Opo. Isa yun sa mga option. Yes. Pero ang sinasabi ko kanina, sa circumstansya ng isang matapang at vigilant na Korte Suprema, Ayun. lalo na nakikita niya yung power struggle sa Senate mismo, miski yung petition ni Tayang pwede niyang gamitin. Pwede niya, opo. Yung sinasabi ko sa iyo kanina. Natapos sa sana ang usapin. Hindi ano? lamang nahangga sa pag-dismiss. Oo. Hindi niya i-dismiss eh. Sasabihin niya lang, notwithstanding that the petitioner lacks the legal personality, Oho. but considering that the issues involving his petition Transcendental, sabi niyo is centered on is of transcendental importance. So, we will dispose this case on the merits. Yan. Kasi kung Titingnan niya ngayon yun. Oo nga naman. Kasi Sasabihin niya lang, hindi namin pwedeng bigyan ng legality yun kasi 12 lang sila. Ibig sabihin ngayon, yung actions nila, hindi pinapanigan ng Korte Suprema. natapos sana problema. Kapag ginawa naman nila yon, Opo. anong sasabihin ngayon? Nung mag-a-appoint kung pagdating ng araw ng papalit,
kay Chief Justice Gesmundo. Mabigat Ayan, yan. madali. Pero sana tumapang talaga ang Korte Suprema, no? Tumindig. Para matapos na po itong problemang ito, Sen, ano? Oh. Ito dinidiscuss natin ito Opo. dahil sa kahalagahan ng isang arbiter talaga sa ganitong mga pangyayari. Oho. Hindi simpleng institusyon ito, Senado ito, Jen. Totoo po. At kaya apektado ang lahat ng trabaho ng ating pamahalaan, Sen, ha? Yung mga sangay ng Ayan mga kababayan, kailangan na talaga kumilos ang Korte Suprema. Sila na lang ang ating pag-asa. Ito ang kahilingan ni Senador Marcoleta. Kumilos na ang Korte Suprema para mamagitan dito, para hindi na magmalabis, hindi na sumobra ang pagkakupal ng mga bendalo, para tuldukan na ang kasamahan ng mga ito, ang sobrang pagdidilim ng kanilang mga isipan na talagang ginagamit nila na pangbubudol sa taong bayan. Ang mga bendalo, ang mga kupal na mangkanor, mga mahilig sa bebot, kailangan ng matigil ito. Korte Suprema, kumilos na kayo. Kayo na lang ang pag-asa para matigil ang mga kadilimang ito. Diba mga kababayan ko, tuloy pa natin. ng gobyerno dahil sa pangyayari pong ito. Anyway, again, binibigyan natin ng emphasis na sabi niyo nga, hindi naman sa nangihimasok tayo sa trabaho ng kataas-taasang hukuman. Dinidiscuss lang natin itong bagay. Sinasabi lang sana natin, magkaroon tayo ng isang sitwasyon na sana may mamagitan. Opo. At ang nakikita ko lang na mamamagitan dito, sang-ayon na rin sa itinatakda naman ng ating saligang batas, Opo. ay yung ating judiciary. Ayun. Ayon sa kanilang pagkakabanggit sa function ng judiciary. Opo. Diba? Kasi lahat constitutional, kung ano yung yung legalidad ng bawat sangkot na usapin, ang final arbiter ang Korte Suprema. Ayun. Magandang panawagan yan sa araw na ito, Sen. Oho. Kasi sa araw na ito ay ginugunita natin yung mga kababayan natin, mga bayani, nanindigan ng panahon nila eh. Oho. Hindi sila natakot. Nagbuwis pa nga ng buhay. Oo, yun, oo. O, pahabain mo yung ano mo. Tama yung umpisa mo. Pahabain mo nga yan para... Naubusan ako, boses. Pahabain mo yun, Jen. Hindi, yun nga po. Kasi, well, sabi natin, pag diriwang... Umpisahan mo yung kanya sinabi. Ituloy mo. Ano binanggit mo nga ulit? Sa araw na ito kasi Yan. ginugunita natin ang mga bayaning nanindigan noong panahon nila, naging matapang para sa kalayaan ng ating bansa. Ayan. Kasi ang pagtatanggol sa kalayaan, obligasyon nating lahat. Bilang mamamayan, Hindi tama na po. hangga sa isang panahon lang. Sa bawat panahon, dapat tatawag ng mga iba't ibang uri ng bayani Yes. sa lahat ng larangan ng ating bansa. Oho. Maaring ang tatawagin ay mga magsasaka na may kakayahan para ang ating agrikultura ay muling bumangon. Opo. Yan. Kung tatawagin halimbawa mga tapat na karpintero, mga inhinyero, para sa ganon ay maayos natin ang ginawang paninira ng lindol. Mga ganyan. Opo. Iba't ibang bayani, iba't ibang pagkakataon, iba-ibang kontribusyon, At ibang pangailangan. iba-ibang pangangailangan ng Republika sa bawat panahon. Mayroong talagang bayani na babangon Yes. at tatawagin ng pagkakataon. Dahil sila lang ang kailangang makagawa. Ngayon, Tama. ito, meron tayong problema, napakalaking problema ng ating Senado. Medyo naapekta ang institusyon ng Senado. Tama kayo, institusyon po ito. Yung pagsisimula natin, kaya natin binuksan ang pag-uusap na ito, dahil binibigyan natin ng emphasis ang araw na ito, Oho. na ang kalayaan ipagtatanggol natin kahit ano ang mangyari at sa lahat ng pagkakataon. Oho. Dapat bumangon ang bayani na tatawagin para sa ganon ang mga sigalot, yung mga problema, maiwasan natin ipagpatuloy ang buhay ng bansa. Yeah. Tama. Makumpuni ang umuugang institusyon ng Senado, Sen. Wala ka bang idadagdag doon, Nelson? Kailangan, pagka tinawagan, tumindig, di ba? Opo. Kailangan isagutin ng panawagan. Yeah. Ayan mga kababayan ko. Ganyan po sinuplak ni Senador Marcoleta ang mga bendalo.
kung paano nila baluktutin, paano nila budulin at lokohin ang taong bayan. Manindigan tayo parang ang mga bayani na sila Sigat Jose Rizal at Andres Bonifacio. Tumindig sila para sa kalayaan. Hindi gaya ngayon mga kababayan na talagang nasasapalan ng pera ang mga politiko. Talagang sobrang kurakot ang ginagawa nila at pasakit sa bayan. Kung sino ang mga lumalaban, parang yung mga Kastila noon lumalaban ng mga Pilipinong bayani, ayaw ng mga Kastila. Ngayon, iba yung mga Kastila ngayon. Iba yung mga Japanese ngayon. Kapwa nating mga Pilipino ang sumisira sa ating bayan. For transparency, for a better democracy, this is the Wonders Philippines. Mabuhay po mga kababayan. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po.